Ang urgency ay mahalaga dahil ito ang nagtutulak sa isang tao na kumilos sa tamang oras. Lalo na kapag may mga bagay na hindi dapat ipagpaliban. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang urgency. Una, nakaiiwas sa pagkaantala. Kapag may pakiramdam ng pag-aapura o urgent, ay mas nagagawa ang mahahalagang gawain bago pa lumaki ang problema. Pangalawa, nakatutulong sa pagtupad ng responsibilidad. Ang mga tungkulin o pananagutan ay mas nagagampanan ng maayos at nasa oras. Pangatlo, nagpapakita ng pagpapahalaga. Kapag urgent o agad tayong tumutugon sa mahalagang bagay, ipinapakita nating mahalaga ito sa atin. Pang-apat, nakatutulong sa paghahanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang urgency o maagap na pagkilos ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon upang makapag-adjust kung may hindi inaasahang pagbabago. Kaya, ang urgency ay mahalaga dahil nakatutulong ito upang ang mahahalagang bagay ay magawa sa tamang panahon at may wastong pagpapahalaga. Mga mahal po naming kaibigan, sa panahon po ngayon, mahalaga po ang pagkakaroon ng tinatawag na urgency sa anumang ating ginagawa dahil ito po ang nagtutulak sa atin na kumilos kaagad. Di po ba, kapatid na Romel? Tama, Jerry. At tapusin po ang mahahalagang gawain sa tamang oras. Ito ay tumutukoy po sa tamang pag-prioritize at hindi po pagpapaliban ng dapat gawin. Dahil ang oras po ay hindi na po may babalik, kapatid na Tama. Romel. Subalit mga kaibigan, sumasampalataya po kami na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang higit po sa lahat na hindi dapat ipagpaliban ng tao ay ang ukol po sa kapakanan ng kanyang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ipaglingkod po natin, kapatid na Romel, bakit po hindi dapat ipagpaliban ng tao ang ukol po sa kaligtasan? Pakinggan po natin mga kaibigan ang sagot dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto 6, ang talata ay 2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Mga kaibigan, kaya hindi po marapat ipagpaliban ng tao ang ukol sa kanyang kaligtasan, sapagkat ang sabi po sa ating binasa, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Kailan po yung tinutukoy na ngayon na? Si Apostol Pablo rin, kapatid na Jerry, ang magpapaliwanag. Mga kaibigan, pakinggan po natin sa aklat ng Hebreo 3, ang talata ay 15. Tulad ng sinabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso tulad ng kayo'y maghimagsik. Dito po, mga kaibigan, sa binasa natin ay sinabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig. Sa makatwid, mga kaibigan, ngayon po na narinig natin ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoon Diyos, ngayon natin dapat na asikasuhin o gawin ang para po sa ating ikaliligtas. Sana napansin ng ating taga-subaybay, mga taga-subaybay, kapatid na Jerry, na hindi sinabing bukas. Opo. O kaya ay ipagpaliban pa ang ukol sa kaligtasan, kundi malinaw, mga kaibigan, ang sabi ay ngayon. Katumbas din po ito na habang nabubuhay pa tayo ay dapat isagawa ng tao yung para sa ating ikaliligtas. Bakit po habang nabubuhay pa ang tao o yung banggit po dyan ay ngayon na? Dapat pong isiguro na ng tao yung ukol po sa kanyang kaligtasan. Sangguniin naman natin si Apostol Santiago, kapatid na Jerry. Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang kanyang pagtuturo dito sa aklat ng Santiago 4, ang talata ay 14. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay?
kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Mga kaibigan, ang isa pa pong dahilan kaya hindi dapat ipagpaliban ang ukol sa kaligtasan sapagkat batay po sa ating binasa, napakarupok ng buhay ng tao. Opo. Gaano po ba karupok ang buhay po ng tao? Ang sabi rito sa binasa natin, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sa makatuwid kapatid na Romel, ang buhay po ng tao, hindi lang temporary, kundi fragile pa o napakarupok po. Tama, kapatid na Jerry. Apo. Mga mahal po naming kaibigan, hindi po ba't ganyan nga ang buhay ng tao dito po sa daigdig? Hindi po natin alam ang mangyayari bukas, kahit nga yung mamaya lang, di po ba kapatid na Tama. Romel? Kung ano po ang magaganap sa buhay natin. Sapagkat dumarating po sa buhay ng tao ang bigla ang pagpanaw po o ang kanyang kamatayan. Ano pa ang tiniyak po ng banal na kasulatan, kapatid na Romel, tungkol po sa buhay po ng tao? Mga kaibigan, dito po sa aklat ng Job sa 27, talatang 8, ang makasalanay wala ng pag-asa kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Ang tao ay wala na pong pag-asa kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya. Kaya kapatid na Jerry, ang Opo. tao wala ng pag-asang maligtas Opo. kapag ka inabot siya ng kamatayan sa gayong kalagayan. Kasi mga kaibigan, paano pa po magagawa ng tao na makapagsisi, makapagbagong buhay kung siya ay patay na? Opo. Kaya ang katumbas, kapatid na Jerry, Opo. pagka ang tao ay namatay na, wala na siyang magagawa para sa kanyang ikaliligtas. Paano po kung may magtanong po ng ganito, kapatid na Romel? Hindi kaya yung mga nabubuhay pa na kamag-anak nung mga pumanaw na ay may magagawa po para sa kapakanan ng kanilang namatay na kaanak? Halimbawa, ipagtirik daw po, kapatid na Romel, ng kandila. O kaya naman ay ipagparsal daw. Ipagpamisa raw yung namatay na kaanak at marami pang iba. Alamin natin sa Biblia kasi yan, paniniwala nila yan, kapatid Opo. na Jerry. Pero yung bang paniniwalang yon ay nakabatay sa Biblia? Mga kaibigan, sangguniin po natin kung sang-ayon sa Biblia ang gayong paniniwala. Basahin po natin ang nakasulat dito po sa aklat ng Ecclesiastes 9, mga talatang 5 hanggang 6. Ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya. Pero ang patay ay walang nalalaman. Wala na rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na. Ang pag-ibig nila, poot at inggit noong nabubuhay pa ay wala na. At wala na rin silang malay sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Mga kaibigan, pinatutunayan po sa ating binasa na hindi na po pinakikinabangan ng taong patay ang anumang ginagawa ng mga buhay para sa kanila. Ano po ang dahilan, kapatid na Romel? Ang sabi rito sa binasa natin, ang patay ay walang nalalaman, wala na rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na. Bakit po gayon po ang kalagayan na kapag ang tao po ay namatay na? Ang sabi rito, kapatid na Jerry, pagka ang tao ay patay na, wala nang malay sa lahat ng nangyayari sa mundo. Ano pa ang dahilan, kapatid na Romel? Bakit po kailangang habang nabubuhay ang tao o bago siya mamatay, kailangang isiguro niya ang para sa kanyang kaligtasan? Ang babasahin po natin ay nakasulat dito po sa aklat ng Sefanyas sa 1, mga talatang 14 hanggang 15 at 18. Ganito po ang nakasulat. Ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na, napakalapit na at mabilis na dumarating. Ang araw na iyon ay magiging mapait sapagkat kahit ang pinakamatapang na sundalo ay hihiyaw sa kawalang pag-asa. Yon ay magiging araw ng matinding galit, araw ng kaguluhan at kalungkutan,
araw ng lubos na pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kapanglawan, isang madilim at maulap na araw. Sa araw na ipakikita ng Panginoon ang kanyang matinding galit, kahit ang lahat nilang pilak at ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila. Ang buong daigdig ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy ng kanyang galit. Wawakasan niya isang biglang wakas sa bawat isa na naninirahan sa daigdig. Mga kaibigan, kaya po dapat ay urgent at hindi dapat ipagpaliban ang ukol sa kaligtasan sapagkat alinsunod sa binasa natin, kapatid na Opo. Jerry, ang sabi po ay napakalapit na at mabilis na dumarating ang araw ng paghuhukom. Ano po ang magaganap na kapahamakan, kapatid na Romel, sa araw po ng paghuhukom? Ang sabi rito sa binasa natin, kapatid na Jerry, ang araw na yon ay magiging mapait sapagkat kahit ang pinakamatapang na sundalo ay hihiyaw sa kawalang pag-asa. Yon ay magiging araw ng matinding galit, araw ng kaguluhan at kalungkutan, araw ng lubos na pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kapanglawan. Ang sabi pa rito, kapatid na Jerry, ipakikita ng Panginoon ang kanyang matinding galit. Mga kaibigan, sana po ay maliwanag po sa atin ang mga pahayag na yan ng banal na kasulatan. Kasi maaaring gumugugol tayo ng panahon para magkaroon po ng mabuting kinabukasan sa mundo pong ito, hindi po ba? Hindi naman po masama ang maghanap buhay. O kaya ay mag-aral at harapin ang mga bagay na ukol lamang po sa buhay na ito tulad ng pagtatamo po ng karunungan, ng kapangyarihan, ng kayamanan, o mga ari-arian at asikasuhin po ang mga kailangan po natin, pati na po ang kailangan ng ating pamilya. Subalit, kung inaasikaso po natin ang mga bagay na yan, sapagkat mahalaga po ang mga bagay na yan, huwag po nating papayagan na naipagpapaliban po natin, kaya wala tayong panahon at hindi po natin maasikaso yung lalong mas napakahalaga po, yung ukol po sa ating kaligtasan. Dapat po, sa pag-asikaso po natin ng ukol sa ating kaligtasan, gawin po nating urgent. Huwag po nating ipagpapabukas o ipagpapaliban. Kapatid na Romel, ano po ang dapat gawin po ng tao? Bago dumating ang araw po ng kamatayan, lalo na po ang araw po ng paghukom. Balikan natin ang Biblia, kapatid na Jerry. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa unang Timoteo 2, mga talatang 3 hanggang 4. Ang gayong panalangin ay tama at pinagtitibay ng Diyos na ating tagapagligtas, na ang kanyang kalooban ay dapat hanapin ng lahat ang kaligtasan at makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, ang sabi po sa ating binasa ay dapat hanapin ng lahat ang kaligtasan. Apo. Dapat. Kapag sinabing dapat, kapatid na Jerry, ay obligado Opo. at requirement. Opo, opo. At hindi lang basta requirement, ay urgent requirement. Opo, at kapag sinabi naman pong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay, wala pong exempted. Tayong lahat po dapat gawin yan. Ano man ang lahi, ano man ang kalagayan natin sa lipunan, nananagot tayo. Hanapin po natin ang kaligtasan sapagkat lahat tayo ay may kamatayan. Kapatid na Romel, paano po matatagpuan po ng tao yung kaligtasan? Mga kaibigan, malinaw po sa binasa natin, kailangang makarating po ang tao sa pagkaalam ng katotohanan. Sa makatuwid, kapatid na Jerry, hindi dapat na ang maging batayan ay yung kuro-kuro. Opo. Yung palapalagay o ang opinyon ng sinuman. Dapat po ay katotohanan ang dapat hanapin para po ang tao makarating sa kaligtasan. Opo, hindi ko mo pinaniwalaan po ng marami, yun na po ang kanyang gagawin. Kasi kung hindi naman po yun ang katotohanan, hindi po niya yun ikaliligtas. Tama, kapatid na Jerry. Opo, kaya mahalagang tanong po natin, kapatid na Romel, alin po yung katotohanan?
na dapat pong hanapin. Huwag pong ipagpapaliban ng tao. Dapat po ay urgent para siya po ay magtamo po ng kaligtasan. Ang sasagot sa atin ay ang mismong tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang kanyang pahayag dito po sa Aklat ng Juan sa 10 mga talatang 7 at 9. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kaibigan, ito po ay buong katotohanan. Itinuro ng Panginoong Heso Kristo na kailangang gawin ng tao para maligtas. Ayon po sa Kanya, ay kailangang pumasok sa loob ng kawan. Opo. Sana napansin po ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Romel, ano po, hindi po sinabing sumampalataya lamang sa ating Panginoong Kristo ay matatagpuan na ng tao ang kaligtasan. Hindi rin sinabi na tanggapin lang Opo. siya bilang Panginoon at personal Savior ay ligtas na. Opo. Bagamat hindi po natin sinasabing hindi mahalaga sumampalataya. Tama. Napakahalaga po ng pananampalataya, mga mahal po naming kababayan. Hindi rin sinabi natin na hindi kailangan pong tanggapin ang ating Panginoong Kristo. Napakahalaga po na tanggapin ang tagapagligtas. Subalit, yung tumatanggap po sa Panginoong Kristo na bilang tagapagligtas at sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, kailangan po hanapin po niya ang katotohanan, yun po ang pagpasok po sa kawan. Tama. Alin po yung kawan? Si Apostol Pablo ang magpapaliwanag sa atin. Kapatid na Jerry, pakinggan po ninyo mga kaibigan sa Aklat ng Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po na nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, na ang kawan ay ang iglesia ni Kristo. Kaya urgent po, kapatid na Jerry, yung pag-anib sa loob ng kawan o sa iglesia ni Kristo. Hindi po ito dapat na ipagpaliban, mga kaibigan, upang maligtas sa araw ng paghuhukom. Ano pa ang katunayan po na urgent nga o hindi po dapat ipagpaliban ang ukol po sa kaligtasan? Ito pa ang pahayag ng apostol na si Pablo, kapatid na Jerry. Mababasa natin, mga kaibigan, sa Aklat ng Roma sa 13, mga talatang 11 hanggang 14. Subalit, siguraduhin ninyo na hindi lubos na nabubuhos at nauubos ang inyong lakas sa pag-aasikaso ng inyong pang-araw-araw na obligasyon, na dahil dito ay mawala ang pagsubaybay ninyo sa oras at tuluyang makatulog. Hindi na inaalintana ang Diyos. Malapit nang lumipas ang gabi, magbubukang liwayway na. Bumangon at maging gising sa ginagawa ng Diyos. Ginagawa na ng Diyos ang mga huling pagsasaayos sa gawaing pagliligtas na sinimulan niya noong tayo'y unang sumampalataya. Hindi natin dapat sayangin ang kahit isang sandali. Hindi dapat aksayahin itong mahahalagang oras ng liwanag sa kahangalan at pagpapakalabi sa kalayawan, sa pagtulog at pagkagumon sa kasamaan, sa awayan at kasakiman. Bumangon ka sa iyong higaan at magbihis. Huwag magpalaboy-laboy o magtamad at magpatagal-tagal na naghihintay hanggang sa huling sandali. Mga kaibigan, ang katunayan pa po na urgent at hindi dapat ipagpaliban ng ukol sa kaligtasan ay itong sinabi ng Biblia, kapatid na Jerry, na ang sabi po, ginagawa na ng Diyos ang mga huling pagsasaayos sa gawaing pagliligtas. Hindi na natin dapat sayangin ang kahit isang sandali, hindi dapat aksayahin itong
mahahalagang oras. Upang wag pong masayang yung mahahalagang oras, ano po ang dapat gawin po ng tao? Ang sabi rito sa binasa natin, huwag magpalaboy-laboy o magtamad at magpatagal-tagal na naghihintay hanggang sa huling sandali. Kung gayon, mga kaibigan, huwag po tayong papayag na maging huli na po ang lahat sa atin. Ngayon pa lamang po, isiguro na po natin ang ating kaligtasan. Kasi magiging huli po ang lahat sa tao kung daratnan siya ng kanyang kamatayan o kaya ng araw ng paghuhukom, alinman ang mauna na wala siya sa Iglesia ni Cristo o ipinagpaliban niya ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Opo, totoo po yun, kapatid na Romel. Mga mahal po naming kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit hindi po namin ipinagpapaliban ang pangangaral po ng mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kagaya po ng ginagawa po namin ngayon ng kapatid na Romel. Hindi po kami nagsasawa na anyayahan din ang tao na patuloy na magsuri. Halimbawa po, sa pamamagitan po ng panunood ng iba pa pong mga programa ng Iglesia ni Cristo. Halimbawa po sa YouTube channel, mga mahal po naming kaibigan. Sa Seek the Truth YouTube channel po yun. Naroon po ang napakaraming mga programa ng Iglesia ni Cristo na tumatalakay po ukol po sa mga katotohanan o mga salita ng Diyos kung paano po ang tao magtatamo po ng kaligtasan at dapat po itong gawin po ng tao habang hindi pa po huli ang lahat. Habang hindi pa po dumarating ang ating kamatayan o hindi pa dumarating po ang araw po ng paghuhukom. Mga mahal po naming kababayan, sana po sa pamamagitan ng episode na ito ng programang Ang Iglesia ni Cristo ay natulungan po kayo sa ginagawa po ninyong pagsusuri upang matupad po sa ating lahat ang pinakahangad ng ating Panginoon Diyos, gaya po ng mababasa sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4, na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at mga kaalam po ng katotohanan. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, inanyayahan po namin kayo, samahan po ninyo kami sa gagawin po nating panalangin. Panginoon na aming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Ama. Opo. Muli po, pinatnubayan mo kami sa ginawa po naming pag-aaral. Opo. At lagi po naming ipinagmamakaawa po sa iyo, Ama. Opo. Nawa po ang programang ito ng Iglesia ni Cristo Opo. makatulong po sa aming mga taga-subaybay Opo. sa ginagawa po nilang pagsusuri upang kung loloobin mo po, Ama, Opo. makasama namin sa tunay na paglilingkod po sa iyo Opo. sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Magtamo po ng iyong pagliligtas. Amen. Lagi rin naming ipinagmamakaawa. Opo. Patnubayan mo po ang kabuuan ng iyong Iglesia Opo. mula po sa aming tagapamahalang pangkalatan. Opo. Pamalagiin mo po ang iyong basbas sa kabuuan ng Iglesia. Amen. Hinihiling na po namin ang lahat Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.